Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang ating Vice President na si Sara Duterte mga kababayan. Nagpunta po siya ng hulo-sulo para po makiramay at makidalamhati at nag-abot na rin po ng tulong sa mga kababayan po natin sa hulo, sa sulo. At pakinggan po natin ang ating Vice President, ang kanya pong paikiramay at paghatid po ng tulong sa hulo-sulo. Ito na po ang ating Vice President. Setup ko lang po mga kabayan para mas malaki po natin mapanood. Ito po. Unang-una nagpapasalamat ako sa mga environment, sa mga taga-Sulu, sa buong Sulu, sa mga kapalitan ng Sulu, sa kanilang pagtanggap sa akin dito sa probinsya ng Cebu. Masaya ako na nakabisita na naman ulit dito sa Sulu. Nakalungkot yung mga pangyayari, pero nandito kami para ikaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya, yung mga nagtayan at nawawala ng mga mahal sa Pilipinas. At syempre yung pagpapakita namin na support natin sa mga survivors sa nangyaring aksidente sa Roro ay binigyan natin ng financial assistance at nagbigay din tayo ng mga rice boxes ng Office of the Vice President. Ito po yung mga iba't ibang groceries na agaran na binibigay na tulong. At hindi lang po ito yung mga naibigay nating tulong sa mga naganap na mga calamity and disaster po mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ma'am. Yes, ma'am. Sa Office of the Vice President po, nagawa naming i-institutionalize yung Disaster Operations Center dahil yung paghingi ng tulong sa sakuna at disaster, isa yon sa mga pinaka-hinihingi na tulong ng mga kababayan natin sa opisina namin. So, ginawa namin yung Disaster Operations Center para nakikipagtulungan sila sa satellite offices namin sa iba't ibang lugar, tulad ng Sulu, malapit sa Zamboanga City, at sila din ay covered ng BARM na nasa Cotabato City ng mga satellite offices. So, medyo mabilis yung galaw dahil meron po kaming satellite offices at meron kaming disaster operations. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan po dito sa Sulu, ma'am. Syempre, masaya ako na ako ay nakabisita. Sana ay sa susunod na pagbisita ko ay makapuyo ko din, katulog ako dito para maakyat ko naman yung makasaysayan ninyo ng mga bundok. Siyempre yung sinabi ko kanina, yung bundok na nasa dulo ng runway ninyo sa airport ay maakyat man din. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Yan po mga tambay, ang ating butihing Vice President na nagpunta po sa Hulu-Sulu para po makiramay at magbigay po ng tulong, maghatid po ng mga tulong, financial. At syempre po, alam naman po natin, nagkaroon po ng mga trahedya po, lalo-lalo po yung sa Roro, yung mga biktima at marami pong nasawi at hinahanap pa yung iba, hindi po ba? Tayo po yung nakikiramay sa mga pamilya ng ating mga kababayan na nagdadalamhati, mga kababayan. Buti na lang po, ang ating Vice President ay talagang nahandyan po yung puso bilang tinatawag na ipapangalawa. Ito pong ina ng bayan, mga tambay. Di po ba? Siya po ang pangalawang pangulo. Ay nakita po natin na parang siya pa ang pangulo na lumalabas po ngayon. Nililibot po ang buong Pilipinas, lalong-lalo po ang ating mga kababayan sa mga kasulok-sulukan po ng bansa. At ang napakagaling po sa ating Vice President ay nagtayo po siya. Siya po ang kauna-unahang Vice President sa kasaysayan ng ating bansa na gumawa po at inilapit ang opisina ng Vice President sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao ay meron po siyang satellite offices na nagbibigay po
ng agaran tulong, lalong-lalo po sa mga disaster. Nahandyan po ang kanyang offices, mga kababayan, at talagang nagbibigay po ng pinansyal at mga groceries at marami pang iba. At syempre po mga kabayan, meron din po mga programa ang Office of the Vice President. Hindi po ba nahandyan po yung kanyang walang tigil na libreng sakay sa Luzon, Visaya, Mindanao, ang Office of the Vice President, at nahandyan rin po yung kanyang mga negosyo kaday na nagtuturo po at nagbibigay ng mga pinansyal para po ang ating mga kababayan ay matuto pong magnegosyo. At ito po yung makatulong po sa pamilya. Hindi po ba? At marami pa siyang programa, pati nga po ang pagtatanim sa ating mga kabundukan na kinakalbo po ng mga smuggler. Kinakalbo po nila yan, mga kabayan, mga illegal logger. Hindi po ba? Kinakalbo, pero ang Vice President ay meron po siyang programa para po muli pong magtanim sa ating mga kabundukan na talagang niwalangya ng mga illegal logger, mga kabayan. Ibang klase po yan. Itong mga masasamang tao na ito para lang po sa sinasabing pang sariling interes at pera. Hindi po ba? Karamihan po yan gumagawa ay may protection po yan sa gobyerno. Lalo-lalo po sa LGUs. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President. Talagang kailangan po ng taong bayan ay isa pong katulad ninyo na totoong lingkod bayan. Hindi po elitista. Napakahirap po kasi maging presidente ang elitista. Ang sinusuportahan at ang pinaglilingkuran ay ang sariling bulsa at ang mga oligarkiya umano at ang mga politiko, kapwa politiko, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Vice President, at syempre po tayo po ay natutuwa dahil po ang Vice President ay lagi pong handa, lalong-lalo po sa pagtulong kahit po alam po natin ang Vice President ay iniipit at pilit pang pinababagsak ng mga demonyo at salot sa ating bansa, sa ating lipunan, lalong-lalo sa ating gobyerno. Ang mga sakim, gahaman, greedy sa kapangyarihan at pera ay talagang yan po ang nakikita po natin sa panahon po ng binagong ang Pilipinas. Sana po ay lagi pong maingatan at isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po sa kapahamakan, lalo-lalo po sa mga pinupuntahan ng Vice President sa Luzon, Visaya, Mindanao. Dahil alam po natin, halos lahat na po ay pinababagsak na po ang Vice President. Hindi lang po ang gobyerno ngayon umano, nahandyan pa ang mga makakaliwa. Isang damukal po na makakaliwa at lalo-lalo po ang mga nasagasaan po umano ng mga sindikato umano ng mga pulburon. Yan po, isa rin pong problema po yan na isang banta rin po sa buhay po ng presidente ng Vice President na si Inday Sara, mga kababayan. Maraming salamat po at pagtulong-tulungan po natin na ating mga dasal ay lagi pong maingatan ang Vice President at ang pamilya Duterte, lalo-lalo rin po ang ating dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po sa mga nakagusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Balance Vision TV, si Gay at Shena, si Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan. Yan po, nabanggit na po natin yan. At si Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, si Rosalina, si Rosalina at Michelle Yamaguchi. Maraming salamat po sa inyo mga bayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga tambay. Taste lang po tayo. Bye-bye.